Ayos yung tambayan ng Metallica natin 'no. Lumabas ng enclosure po tsaka ang kulit. Nainitan yata sa taas, kaya tumambay muna sa kisame saglit. So for today mga kaludi, tarantula feeding session tayo. Pero bago ang lahat, i-review muna natin tong enclosure na pinadala ni Juggernaut Aquatic and Exotic. First time may nagpa-review sa atin ng enclosure maganda siya. Solid din, solid. So dito naman tayo sa tarantula, unahin na natin pakainin si Rengoku. Joke lang po madam, joke lang. So yung vents ng enclosure, screen top, which is good. Kaso di ko sure kung bakit dalawa. Isang pino, isang malaki butas. Feeling ko okay na isa lang dito sa dalawa Depende sa customer o kaya sa ilalagay. Pag need mag-hold ng humidity, yung pino. Pag hindi naman, kahit yung malalaki na lang. Baka less cost din yun kasi less materials. Pero feeling ko lang yun. Yung pagbaklas naman sa pinto, madali lang. Goods yan lalo sa mga mahilig mag-design ng enclosure. Minsan kasi nachichip yung glass pagka mahirap tanggalin Yung pag-slide ng door, smooth naman. Check din natin yung sa kabila. Syempre smooth din. Pero ito yung maganda dito, may parang foam sa gilid para sa koremaw yung kamay. Pag nagsarado ka ng pinto, hindi magsasalpukan yung glass mo. Iwas basag, di ba? Para sa akin yung mga ganyan Then last natin yung corners. Ayan, nakatakip yung glass niya kaya iwas sugat ka. Ayos na ayos, di ba? So sa may mga trip ng gantong design na glass enclosure, PM na kayo kay Juggernaut. Ayan ang Facebook page nila. Glass enclosures, aquariums, tsaka some filter meron din sila. Kaya PM na kayo sa kanila, okay? So maraming salamat nga pala kay Juggernaut. May bago ng tirahan to si Milim. Laki din ng enclosure na yun 30 by 15 by 12. Tiyan, laki Pag-isipan muna natin kung anong setup ilalagay natin sa loob. Pero parang mas magandang tumira dito. Sulcata, mga tortes. Ang lapad tsaka ang haba Pero mas maganda syempre kung meron tayo nun, di ba? Halika na nga. Lagyan muna natin ang design bago ka lumipat. Anyways, game na tayo sa mga tarantula. Unahin natin ang fire leg natin sa Rengokong Panochi. Lumabas na ng lungga niya kaso nung binidyo nagtago ulit nahihiya pa din ata Bigay na natin ang kanyang dubya. Alam ko gutom to lumalabas na diba? Yun galit na galit. Next natin si Obanay, yung chroma natin. Ganda na ng kulay Tsaka huwag kayo, tumi-take down na yan, hindi lang puro thread pose. Ayun ikutan mo. Dumadali na, buti naman. Ayun sarap ng pag-aagat labas ang Alpine chill lang, chill lang. Next dito tayo kay Gyomay, Picoleteria Metallica natin. Nag-molt pala yan kailan ko lang nalaman nung tinanggal ko yung mga halaman. Lintik to, bigla ako sinugod Buti hindi sa labas tumakbo, sa loob ng bahay. Nahuli ko na lang talaga nung kumalma na siya. Hindi ko mahabol, ang bilis ng inamunggal. Anyways, kumain ka na, baka gutom lang yan. Wala, parang ayaw pa hindi siya komportable sa pwesto niya. Tinira ko kasi mga bahay ng focus natin para gawin ulit. Ang hirap kasi nila pakainin Ayun lang, pinahirapan pa ako ng dubya. Dahan-dahan lang ako makakaripas to ayoko na. Next natin si Sanemi, yung regalis natin. Ito humukay hanggang background, tindi. Talaga naman, sinira ko talaga para makita lang Ito, kakain pa to, hindi pa ganun kalaki abdomen Sundot lang natin ng sundot yung dubya sa kanya, mapipikon din yan. Ayun dali ka ngayon boy. Soon gagawin ko na ulit mga enclosure ng focus natin. Expanding foam na gagamitin ko para wala nang lusot. Last natin si Mama Katie, yung Gramostola Pulchripes. Ito ililipat ko sa enclosure ni Milim pagka nalipat ko na si Milim. Para magkasinlakas sila ng enclosure ni Tiny. Ito na dubya mo. Layo na pagkakabato ko pala. Anyways, yan lang din muna para sa video for today mga Lodi. Baka sa June na ulit tayo magkita-kita, okay? Bye-bye!